Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika, dahil sa videong ito ay siguradong magugulat ka na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyog, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay, sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala? Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging, ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sikmura at sa masamang nararamdaman. Mainam ding gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tannins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman o unod ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Pamilyar ka ba sa puno ng saging? Ang puno ng abaka, nakakita ka na rin ba? Dahil batid mo ba na maliban pala sa mainam nga itong pinagmumula ng ginagawang tela, tali at iba pa, mainam din pala itong magagamit ng mga taong naparalisa, mayroong diarrhea, sakit ng ulo, sakit ng likod, lagnat, at nabinat at marami pang iba. Kaya naman kung nararanasan mo na rin ang mga kondisyong ating nabanggit,
baka ang puno na ng abaka ang makakatulong sa iyo. At iyan ang tatalakayin natin sa videong ito. Ang mga puno ng saging na kilala sa tawag na abaka ay natural ngang tumutubo at native dito sa atin sa Pilipinas. Isa nga itong natural na ginagamit sa agrikultura. Ang tali buhat sa katawan o hibla ng puno ng abaka ay naging isa na nga sa pangunahing ine-export ng Pilipinas sa ibang bansa dito sa Katimugang Asya. Subalit, nang makilala ang nylon sa merkado, ang demand ng abaka ay naging mahina na. Maliban nga sa ginagawa itong tali, ang abaka rin ay ginagamit sa paggawa ng pera, tela, papel, coffee fillers, handicrafts at marami pang ang iba. Tulad ng saging, may puso at bunga rin ang mga puno ng abaka. Subalit ang mga puso nito ay hindi kinakain o kinukonsumo dahil sa mas matindi ang taglay nitong pakla. Subalit maliban sa mga pakinabang na ito, batin mo ba na ang mga paklang ng dahon nito ay magagamit mo pala bilang pangalis ng kirot sa mga paso o sugat? Samantalang sa Iligan, partikular na ang tribo ng mga Higanon, ay ginagamit pala nila ang batang sibol nito na sinunog bilang panlunas sa mayroong diarrhea. Gayon din sa Zamboanga del Sur, na iniinit nila ang katawan ng abaka upang ibalot sa paralisadong binti, kamay at paa. Samantalang ang katas ng ininit na ubod nito kasama ng buli at saging ay mainam naman para sa mayroong fatigue, sakit ng ulo, katawan, lagnat at gayon din para sa mga nabinat o bagong panganak. Kaya naman tulad ng maraming benepisyo ng saging, ang puno ng abaka maliban sa ginagamit nga sa paggawa ng lubid ay kapaki-pakinabang din pala. Kaya kung nararanasan mo na nga ang ilan sa ating mga nabanggit, bakit hindi mo rin subukang ikonsidera ang paggamit ng abaka bago magpa-ospital, lalo na nga kung nasa liblib na lugar o mga probinsya? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mahilig tayong kumain ng saging, pangsangkap sa mga baked goods, kasabay ng cereal sa umaga, at kahit pa nga bilang pangmeryenda. Subalit ano nga ba ang ginagawa natin sa balat nito? Alam ko at siguradong sa basurahan nga ang tugpo nito. Subalit batin mo ba na maliban sa prutas na saging, ang mga balat nito ay marami pa palang gamit na tiyak kong dapat mong malaman. At isa na nga rito na bilang panlunas o pangalis ng mga bitak-bitak sa ating talampakan. Hello, what's up? Your best here. Halika at isa-isahin natin ang mga importante pang kagamitan ng balat ng saging. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Number 1. Polish your shoes. Opo, ang balat ng saging ay mainam na magagamit mo upang mapanatiling makintab at mukhang bago ang iyong mga leather shoes. Ikuskus lamang ang loob na bahagi ng balat nito sa inyong sapatos at kikintab na ito. Number 2. Remove scars and serves as an antioxidant. Di nga nakapagtataka na madalas ay makikita nating sangkap ang saging sa ilang mga beauty products. Ito marahil ay sapagkat napakainam nitong skin moisturizer at mayaman nga sa antioxidants at vitamin E na makatutulong sa pagpapanatili ng healthy at makinis na kutis. Kaya maaari kang kumuha ng balat nito o ng balat ng kinain mong saging. Ito ay iyong ikuskus sa muka at pagkalipas ng 15 hanggang 20 minuto ay banlawan mo na ito ng pangkaraniwan mong panghilamos sa mukha. Number 3.
Sooth Bug Bites. Isang mainam na home remedy ang balat ng saging. Kaya nga, maging sa mga kagat-kagat ng insekto o mga langgam, ito ay makatutulong rin. Mayaman ang balat ng saging sa polysaccharides na kilalang nagpapagaling ng mga pamamaga o pamamantal sa balat. Kaya sa susunod na makagat kayo ng lamok, langgam at iba pang mga insekto, subukan mong ilagay o gamitin ang balat ng saging sa pamamaga o sa mga pantal nito. Number 4. Remove warts o kulugo. At dahil nakatutulong ang magtanggal ng mga pananakit o pamamaga sa balat ang saging, sinasabing maging ang balat nito ay nakatutulong rin upang maalis ang kulugo o mga warts. Kumuha lamang ng konting piraso ng balat nito. I-tape ito sa bahagi na may kulugo magdamag at alisin sa umaga. Ulitin ito sa gabi sa loob ng 3 linggo at maaari nang mawala ang problema mong kulugo. Number 5. Shine and fertilize plants. Kung ikaw naman na isang plantito o plantita, maaari mo ring gamitin ang balat ng saging bilang pampakintab sa mga dahon ng iyong alagang halaman. Mainam din itong fertilizer at dahil mayaman nga sa potassium ang balat ng saging, ay makatutulong ito upang mapanatiling masigla at healthy ang iyong mga alagang pananim. Number 6. Moisture your feet. Mayaman ang balat ng saging sa amino acids, vitamin A, vitamin B, vitamin C at E. Kaya hindi nakapagtatakang mahusay itong pangtanggal ng mga bitak-bitak sa inyong talampakan. Kumuha ka lamang ng balat ng saging at ikuskus ito sa ilalim ng iyong talampakan. Gawin ito gabi-gabi sa loob ng 2 linggo o hanggang sa tuluyan na ngang mawala ang problema mong bitak-bitak sa iyong talampakan. Number 7. Whiten teeth. Ang pagpapaputi ng ngipin ay napakamahal. Ngunit gamit lamang ang mga mineral buhat sa balat ng saging ay maaari mo na rin itong ma-achieve. Ang potassium, magnesium at manganese nitong taglay ay napaka-epektibong pampaputi ng ating mga tooth enamel. Ikuskus lamang ang loob na bahagi ng balat ng saging sa inyong ngipin. Iwan ito o hayaan hanggang 10 minuto at kuskusin ng toothbrush at tubig. At pagkatapos nito ay mag-toothbrush na kayo gamit ang inyong normal na ginagamit na toothpaste. Gawin ito araw-araw sa loob ng 2 linggo at siguradong mayroon na kayong pearly white teeth at hindi na kailangang gumastos pa ng napakamahal. Hindi ba't napakahusay ng balat ng saging? Masarap na ang taglay nitong prutas ay kapaki-pakinabang pa ang taglay nitong balat. Kaya next time ay wag mo na kaagad-agad itapon pa ang pinagkainan mo ng saging. Ikaw, mayroon ka pa bang ilang mga smart na gamit ng balat ng saging? Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong.